Hey, what's up? Good day mga boss. Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Bali ngayon for today's video gagawa tayo ngayon ng chest to arm tattoo. Japanese oriental pa rin to. And custom made, si client ang namili ng mga piyesang gagamitin natin. And then tayo na lang nagbuo ng background niya para mag-flow papuntang chest to arms. And kung maaalala nyo, siya rin yung tinatuan ko nito. Yes, siya rin yung tinatuan ko niyan. And this time, pipilitin namin matapos ng 1 session lang. Kasi yung tattoo niya na yan is inabot kami na 2 session. And dito sa part na to, mapapansin ninyo, lahat ng pamumula nung tinatatuan ko siya is nagkulay gray talaga. So yan ang buhay na patunay na lahat ng namumulan niyang skin na may diluted na ink is talagang mamumula. Depende sa grade or level nung diluted na ginamit nyo. Kung medyo makapal yung ink na ginamit nyo doon, medyo dark gray ang kalalabasan. Pero kung konting-konti lang yung ink, halos 1 drop lang yung nilagay nyo doon, for sure magiging solid na light gray yan. Balik tayo dito sa pyesa niya. Balik itong pyesa niya na to is mga Lucky Charm tattoo. Ito tiger to eh. Pag sinearch nyo to, hanapin nyo ng Lucky Tiger Tattoo. Yan, makikita nyo yan, lalabas yan. Isa yan sa mga lalabas. And dito, kung mapapansin ninyo, nagpa-powerline na ako dito. Tapos na ako mag-bloodline. Kasi kailangan ko talaga mag-bloodline para at least hindi masyadong traumatic yung skin. Kasi kapag ginamitan nyo niya siya ng solid line, like 9RL, 5RL, traumatic ng skin kung papasadahan nyo pa siya ng another RS. And baka mamaya, syempre, hindi natin maiwasan yung pagka over ng skin. Mabubugbog na kasi siya. Kawawa na yung skin kapag pinasadahan mo siya ng pabalik. And kung magtatanong ka rin naman kung ilang voltahe ang ginagamit ko pag ako yung nagpa-powerline, depende yan sa stroke na ginagawa ko. Kasi magkakaiba naman tayo ng stroke. Meron tayong mabilis mag-stroke, meron tayong mabagal mag-stroke. Ako kasi dumidepende ako. Sa unang pasada ko, susubukan ko muna yung high voltage and fast stroke. Sa Tagalog, mabilis mag-stroke. Mabilis mo pinapasada yung needle sa kanyang skin. Tapos, high voltage. Pwede kasi yun. Meron namang low voltage and mabagal din yung stroke. Kasi the more na mababa ang voltahe mo, for sure mababa. Kailangan mo rin siyang bagalan. Kasi kung bibilisan mo siya, makikita mo kalmot-kalmot lang ang kakalabasan sa kanya. Para ka lang din nag-i-stapling din kasi yan. Kasi kapag nag-i-stapling ka, the more na mabagal ang takbo ng machine mo, the more na mas maganda ang kalalabasan ng stapling mo. Yan din naman sa power line. Kaya kailangan, aware ka doon sa ginagawa mong proseso sa tattoo ng kliyente mo. Kung mapapansin nyo rito, may mga part na hindi na ako po nagpa-power, na hindi na ako nagpa-bloodline, nirekta power line ko. Ingatan nyo lang. Kasi para sa akin, sa experience ko, mas maganda ang pasok ng needle kapag may sugat na, or mas maganda yung pasok ng ink kung ang balat ay may sugat na. Mas mabilis siya nakakapag-initiate ng color doon sa loob ng skin. And ang gamit ko rito na pang power line sa kanya ay dalawa. Isang 9RS at isang 14RS. Sa Japanese oriental kasi, or kahit sa Neo traditional, meron niyang mga sinusunod na area na dapat power line ng kapal. Meron ding area na dapat hindi pina-power line or pina-power line ng manipis. Ako kasi mas naging nakasanayan ko na yung ganyan na nagdadalawang power line ako kaysa sa daanan pa nila na mag-outline ako ng liner tapos babalikan ko pa ng power line. Nagkakaproblema kasi sa ending, nagkakaproblema sa dulo yung yung finished product niya pagka nag-healed na. Makikita nyo naman yan kapag nakapag-explore kayo ng sarili ninyo. Hindi ko lang siya mapakita dito sa video. Pero karamihan sa mga gawa kong tattoo, hindi ako nauumbukan ng gawa. Alam nyo na yun kung doon sa mga nagtatatulan din. Alam na nila yan kung ano yung sinasabi kong umbok. Madalas siya nangyayari kapag overwork yung gawa ninyo.
And kung magtatanong ka naman dun sa mixture na ginagamit ko, gaya ng mga sinasabi ko palagi sa mga video ko, own mix yan, hindi ako nabili, hindi ako nag-aano, gumagawa ako ng sarili kong mix kasi ano rin siya less gastos din. Kasi kaya ko naman pantayin. Halos lahat naman ng mga artist na talagang marunong na mag black and gray, malinis na mag black and gray. Alam na yan kung paano pantayin. Sa ano lang niya sa texture lang ng skin, alam na niya kung paano niya papantayin yung kulay niyan. And kung sa power line, mapapansin ninyo na mabagal, mas maganda ang resulta. Ganon din naman sa shade up. Kapag the more na mabagal at maganda yung flow ng cycle ng ano mo, ng pag-shade mo, maganda rin syempre ang kalalabasan. Pero magkaiba yan siya. Iba yan siya dun sa ano, pag gumagawa ka ng light color, light na gaya ng light gray, ibahin mo ang hagod mo doon. Para kang, let's say, nagcha-charcoal. Parang ganun ang kanyan. Pag naggumagawa ka na ng light gray, parang nilalambutan mo na lang yung hagod mo sa kanya. Masarap gumawa ng ganito kasi nga, kahit pa paano, nai-enhance natin yung skill natin sa pag-provide ng isang outcome na maganda. Binibali itong ano na to, itong kliyente ko na to. On the spot siyang namili ng mga piyesang gagamitin namin. And pinabayaan na niya ako sa kabuuan. Kasi nakita naman daw niya yung resulta ng isa. Kaya sabi niya, ako na raw bahala dun sa pangalawa. Kaso nga lang, ang problema nga lang namin, sabi ko sa kanya, kung ito mapipiliin mong piyesa, mag-iiba siya ng tempo dun sa kabila. Okay lang daw, basta Japanese Oriental pa rin naman to. New school kasi yung ginamit kong style dun sa kabila. Eto kasi may pagka-old school na to. Kaya sabi niya sa akin, okay lang yan. And yan, nakaramihan sa mga Taiwanese ko talagang kliyente. Pag nakuha mo talaga rin ang kliyente, wala nila. Tuloy-tuloy sila. And sa lahat ng gusto magpatato, message nyo lang ako sa aking mga social media account. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please do subscribe. Pahit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. And kung hindi ka pa nakapollow sa aking FB page, i-follow mo na. At sa aking TikTok account, pwede nyo rin ako i-message doon, just in case lang na mahilig kayo sa TikTok. Pwede nyo kayo follow doon, i-message nyo ako sa mga inquiries ninyo. Kahit saan sa aking mga social media account, pwede nyo ako i-message. So yan, inabot kami rito na almost 10 hours sa pagtatato niya. Hapon na kami natapos dito. And enjoy nyo na lang yung hanggang dulo ng video. Hindi ko siya masyadong kinat kasi nga gusto ko makita ninyo kung paano ko ginagawa yung proseso ng aking tattoo para maunawaan din. Ang target viewers ko talaga dito is mga bagong artist na gusto pang makakita ng mga proseso kung paano ginagawa ang isang tattoo. So yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kita-kits tayo sa mga susunod na video. At kita-kits tayo soon sa Pilipinas. Bye!